Sa kaloob-looban ng mayayabang kabundukan ng Bicol, may isang lihim, isang bunga na matibay, mahalaga, ngunit madalas na hindi nabibigyang pansin. Ang pilinat, isang biyaya ng kalikasan, isang simbolo ng tibay, at isang mahalagang kabuhayan para sa maraming Pilipino. Ngunit sa likod ng malinamnam nitong laman at mayamang lasa, ito ay may mas malalim na kwento. Kwento ng pagsubok, sakripisyo at pag-asa. Bakit ang isang mani na kinikilala bilang sagana sa sustansya sa mundo ay hindi paganap na tinatangkilik sa sarili nitong bayan? Bakit hindi alam ng marami ang tunay nitong halaga? Ito ang hindi pa naisisiwalat na kwento ng industriya ng pilinat sa Albay, Bicol. Sa paglalakbay namin sa Bicol, isang tahimik ngunit mahalagang industriya ang aming nadiskubre. Ang pagsasaka ng pili. Sa isang sulok ng Sumlang Kamalig Albay, nakilala namin si Kuya Edward, 33 anyos. Ilang taon na po kayong ng pili? Bali po mga 5 taon na po. 5 taon. Bale, pwede niyo po bang ibahagi kung ano yung karanasan niyo dito sa pagkukuha ng pili? Medyo po medyo mahirap pag umakyat ka ng pataas sa puno kasi pag medyo maulan, medyo madulas siya. So ano po yung pangunahing hakbang sa pagkukuha dito ng pili at saka kung ano po yung mga hamon niyo dito sa Sa mga ganyan po mga yan, dapat kasi pag umakyat ka dyan, dapat talagang siguradong hindi madulas yung akyat nun. Tapos yung pipiliin mong yung mga pili niya, medyo yung kulay itim na. Bilang magsasaka po ng pili nuts, nakakahanap po ba kayo ng mamimili dito sa industry? Opo, marami po ang bumibili ng pili. Kasi po, yung pili po natin dito sa Bicol, in-export po yan pupuntang Manila hanggang sa ibang bansa po. So gaano po pakinabang po yung pagsasaka ng pili nuts sa mamimili? Marami po kasi sa yung mga ganyan na sa atin, so kung taga Manila hanggang yan, kung sa nila yan sa pagkatapos nilang pagkain, di ba? Patanggap po ba kayo ng suporta sa mga Hindi naman lokal na pamahalaan? Hindi naman po. Dito po ay paano po makikita yung yung industriya ng pili sa inyong lugar? Paano niyo po papakita? Maganda ang pagtanim ng pili, lalo na pag ganito bang tagbunga niya, maganda ang industriya ng pili talaga. Malaki ang pera. Bale, yung kinita niyo po dito, sakto lang po sa Sakto lang po sa sa pangkabuhayan, tapos siyempre hati-hati yan. Hindi ba sa amo namin kasi hindi naman sa amin to. Hati-hati po. Pero hindi naman po kayo nalulugi. Hindi naman po kasi wala naman kwan yan hindi naman yan inabunuhan Pag-antay ka lang pag tagbunga talaga niyan. Opo. Bale, ano pong makakwento niyo experience tungkol sa pagkukuha ng Kasi ito po ang unang tiranim ko talaga tong kasama ko yung tito ko dito, year 2000 po. Di na ngayon 25 years na po, di ba? Ito kasing pili na to, budding po to, budding. Kung makasaw niyan, kung naman ganito talagang kung ganito ba, di ba? Di pa yan magbubunga. Dapat talaga yung siguro kung di naman budding, matagal-tagal talaga po yan magbunga. Hindi ko sabing budding to kaya kung saan yan, mabilis-bilis na magbunga. Bale, dito po, matagal, ito po ay hindi sa inyo mismo or dito po mismo sa Kami buko. po ang dito, bukas ako, kami ang tenant, kami ang nag-aasikaso ng lupain na po ito. Tapos mga ganito kung ano mga gulay dito, kung di naman sa pili kung ano pa, binibigay po na nila sa may-ari po. Bale po, gaano po kaya kadami ang puno ng mga nandito sa tingin? Marami po, hindi na po mabilan to kasi madami po ito. Pero okay naman po kayo sa ganitong pamumuhay. Okay naman po, tahimik, presko. Bale po dito, sa pagkukuha ng pili, meron din po kayong mga nakukuhang mga clients sa ibang lugar or dito lang po? Dito lang po sa niya. Bagamat matibay ang puno ng pili, hindi ito ligtas sa hamon ng kalikasan at ekonomiya. Daing ng saklolo sa gitna ng dilim at malakas na ragasa ng lagpas-taong baha. Gaya sa Ngunit Kabangan ang sa tanong, Quezon City, gaano nga ba natin nauunawaan ang potensyal nito?
mahalaga po ang peanut industry dito sa Albay. Lalo-lalo na alam naman natin kilala ang Bicol region sa peanut. Ano? At isa pa, ang peanut kasi parang endemic. Sa Bicol lang matatagpuan. Malaki po ang potential niya, hindi lang po sa domestic market, pati na rin po sa export na. Tulad ng sinabi ko kanina, malaki talaga yung potential niya sa exports. So, ibig sabihin po, malaki po ang demand, international demand ng peanut. Marami ring studies na nagsasabi na mayroong mga health benefits daw itong binibigay. Subalit, kakibat ng demand na yan sa international market, yung supply, nagiging problema ng production kasi sa lumalaki ang merkado, so dapat yung supply matugunan niya yung demand. So, isa po yan sa mga malaking hadlang ngayon sa paglaki ng benta ng ating peanut. Bagamat mayroon po tayong export mga revenues na nakukuha, pero dahil nga po sa kakulangan ng supply ng pili, hindi po lahat ng demand sa international market ay natutugunan. Sa DTI po, ang DTI po kasi talagang mandate namin is marketing lang naman, marketing and promotion. Okay. Pagdating po sa produksyon ng peanut, ito po ay mandato po ng Department of Agriculture. Kaya po kami sa DA at saka DTI, lagi po kaming coordinate para po maibahagi namin kung ano ba yung mga high value katulad nga ng pili sa international market. Para yung DA naman, guided sila kung ano yung mga promote nilang mga agricultural products na malaki ang demand sa exports. Kaya ito pong DA, sila po yung sa production side. Kami naman, dito na ang tulong naman namin binibigay dito sa mga farmers o dito sa mga nagnenegosyo ng peanut, yung patuloy naming pagbibigay ng mga informasyon, lalong-lalo na po sa international demand, ang market demand. Unang-una dyan, yung aming tried and tested na ginagawa sa TTL ay yung pagsali o pag-organisa ng trade promotion or trade fair. Kasi yan lang naman ang plataforma na para ang produkto at yung MSME makahahanap ng buyer. But mayroon po tayong local na trade fair at mayroon naman tayong international trade fair na sinasalitan. At sa DTI po, mayroon po yung SITEM, sila po yung in-charge talaga sa pagsali ng mga trade fair at mayroon pang opisina sumasali dyan sa mga trade fair nila. So yun po ang binibigay naming tulong sa kanila para makilala sila at makahanap ng buyers, institutional buyers. Alam niyo po yung peanut, hindi lang po siya sa food, di ba? Meron na rin nalaman ko, maraming uses din yung peanut. Katulad na yung eleme oil pala, ginagamit na rin pala yan sa perfume. Okay, sa paggawa ng perfume. Kaya malaki po yung international yung demand yan. At hinihikayat na rin namin ang mga farmers na patuloy na magtanim po ng peanut. Dahil nga po yung demand na to sa international ay palaki ng palaki. Meron kami dito ng asosasyon dito sa Bicol, yung OKD Association, Orgulyo Can Bicol. Ngayon, itong OKD ay gumawa po ng parang collective mark ng peanut. Ito pong collective mark na to, ibig sabihin, pag ikaw po ay gagamit ng collective mark na yan, mapoproteksyonan po yung Region Bicol na sa international market. Ibig sabihin, yun po ay marketing tool na para po ma-promote lang yung peanut, but at the same time, na yung peanut ng Bicol region ay nakikilala sa buong mundo na yung kanilang binibiling peanut ay galing talaga sa Bicol. Kasi alam naman natin, yun nga, yung peanut endemic po dito lang sa ating region, particularly sa Albay at saka Sorsogon at marami pang narating na probinsya ng Bicol region. So yun po yung namin, yun po yung ginagawa, kikipagtulungan kami sa private sector, sa mga MSMEs, kasi dapat kasi ito tulungan hindi lang po government effort to, kailangan nandiyan po yung private sector at yun nga, yung OKD Association, gumagawa ito ng sinasabi kong collective mark. Alam ko po, ongoing po ito ang paggawa nito, yung guidelines nito. Paano po mabigyan ng karagdagang marketing advantage yung peanut ng Bicol. Malaki po ang kawalan dahil nga po, sabi ko nga, yung peanut ay kilala talaga sa Bicol region. At malaki po ang tulong yan sa binibigay sa ekonomiya ng Bicol. At alam ko, marami na rin ang nagtatanim ng mga peanut dahil nga po sa lumalaki rin yung mga exporters nito. Hindi lang po sa Bicol region, pati na rin sa Metro Manila.
So marami na tayong mga processor na hindi lang locally based dito na local based dito sa Bicol, at the same time sa iba't ibang karatig na puo. At alam ko rin na marami rin yung demand sa international sa pag-export ng semi-processed ng pili na bagamat nakakatulong po to sa ekonomiya, pero mas maganda sana na yung pininat natin ay yung finished product mismo. Kasi pag finished product siya, mas malaki po yung value added niya. Ibig sabihin, mas malaki po yung revenue papasok. Kaysa doon po sa semi-process na may mababa po yung export revenue na kukuha. Siyempre, maapektuhan lahat. Alam naman natin na kilala naman tayo sa country na agricultural economy. So marami talagang nagde-depend talaga sa agriculture. Kaya kung matuloy ito mabababa at hindi natin tutulungan to ng DTI, ng DIA, at iba pang mga gobyerno, at pati na rin yung mga local government units, talagang malaki pong kawalan to sa trabaho, sa export revenue, at sa local market. So, sana huwag naman po mangyari ganun po. Maganda po yan. Maganda siguro yung angulo na bigyan as a part of daily food, pwedeng i-promote, di ba? So, maganda po yung marketing strategy na gawing ang pili natin food stable. At pag ganito yung promotion kasi, very targeted at strategic, syempre makakadagdag po to sa revenue. Hindi lang po sa local market at pati na rin sa export market. Kasi yun naman talaga ang ano natin eh. Ang goal ng DTI is really to make it global, yung pili. Okay? Kasi yung kung local lang tayo, pag-uusapan natin yung local, hindi po sustainable. Okay? Kailangan natin ng export market para mas lalo makatulong yung pinilan sa ekonomiya ng Bicol, same time yung country sa whole. Unti-unti po namin nagkakanda kami ng mga information sessions, trainings, kinakapacitate namin yung mga MSMEs at sa mga ginagawa namin ito, ang una-una mong laging pinapaalala sa kanila na hindi na po kagaya ng dati. Okay? Na mayroong local at may international market. There's one big huge marketplace. Kumbaga, the whole world is your marketplace. Okay? So, hindi mo pwedeng isipin na yung local ka lang. Kasi eventually po, yan po ay dadaan po yan sa challenges ng pagpasok ng mga imported goods dito. Kaya kung hindi po quality, kung hindi po kalidad ang iyong mga produkto, at hindi po competitive siya, talagang delikado po ang iyong produkto. Kaya dapat, pag gumagawa kayo ng mga produkto, maging food man yan o non-food, kailangan po high quality siya para po yung produkto mo pwede na po sa ibang merkado. So yun po ang lagi namin sinasabi. Sabi nga namin think local kasi local ka market mo sa local and act local. So pwede ka kasi mag-umpisa sa local at the same time pero yung goal mo need to make it global. So pag sinabi mong make it global, yung produkto mo talagang dapat according to international standards na. Kasi eventually po kakahanap ka ng buyers like marami tayong social media platforms na yung produkto mo ay mag-promote. At pag may nagtanong doon, sa ibang bansa, then definitely makakarating na sa ibang bansa yung mga produkto mo. So dapat, sa umpisa pa lang, umpisahan nyo na ng tama. Packaging, labeling, lahat po yan. Eh, dapat according po to international standards. Sa tamang suporta, maaaring maging bilyong piso ang industriya ng Pilina. Ngunit, handa na ba tayo? Sa aming paglalakbay sa Bicol, natagpuan namin ang isang tahimik ngunit makabuluhang bahagi ng industriya ng Pilina. Ang kamay ng walang sawang bumabasag sa matitigas na balat nito. Dito sa Kabaangan, Kamalig, Albay ay nakilala namin si Kuya Nido, isang 60 anyos na eksperto sa pagbabasag ng Pilina. Sa bawat hampas ng kanyang bolo, maririnig ang tunog ng taong-taong kasanayan. Mula sa kaniyang magagaspang na palad at matiyagang galaw, makikita ang dedikasyon sa trabahong minanapan niya sa kaniyang mga ninuno. Ilang taon po kayo nagpupukpok ng... Tagal na. Mga 20 taon na yata. Saan niyo po natutunan ang pagpupukpok? Dito lang kami lang. Wala pong mga nakakatanda pa sa inyo na nagturo. Yung mga nauna, mga patay na. Yung nagturo, nagaya lang kami doon. Nung tilad ang nararinig baga dito. Titilad Yung sa niyo pong ganito, hindi lang po dito nakukuha. sa
Yung Oo, supply niyo pong pinipili ganito. din namin. May nagdadala dito nga. Mga tagasan po ang nagdala. Mansan, may mga taga-Ginubatan, Pulanggi, bandang Ligaste. Marami din nagdadala dito. Pero dito po, pag mabagyo, hindi Ayaw. na nahihirapan po kayo. Oo. Mahal saka naabot. Mahal ito pagka nagyo. Ang mahal dito. Ano po kayang kahalagahan ng ano niya? Di ba pwede uso na ang mga machine ngayon? Ay, wala. Hindi. Mas gusto niyo Hindi po kaya ang... ito ng machine. O, gawa ng yung palay na gawa ng machine, gawa ng yung bigas, mas matigas kisa doon sa balat. Ito naman baliktad. Mas matigas yung balat nito dito kisa dito sa laman. Kaya hindi pwede itong pasok sa machine. Gaya ng palay. Hindi ito kaya. Kaya ang ano nito, mano-mano talaga. May nano na dito na dala ng machine. Isa-isa, lalong matagal ginaganyan. Parang pinapasok ito isa-isa. Mas matagal po kumpara Mas dito. matagal kisa dito sa ano ng pagpuputol ganyan. Yun, gawa nagtagalan kasi, yung pagpasok dito isa-isa, mas madali na ito. Hindi mo, ganyan lang ano. Bagamat may modernong paraan na ngayon ng pagproseso ng pili, pinipili pa rin ng ilang manggagawa tulad niya ang tradisyonal na pamamaraan. Mas matrabaho, ngunit mas matibay at epektibo. Para kay Kuya Nido, ang bawat basag ay hindi lang hanap buhay kundi isang sining. Isang pamana ng kulturang hindi dapat malimutan. So, bali po, yung sa isang araw, gaano pong kadami na to? Kilo. Ilang kilo po na ano? Mga limang sa mga 300 kilos na get. Ilang sako po yun? Mga 300, mga 6. Dami. Dahil ito, mga tagsi-50 lang laman ito. Pero di man to puno. Yung mali yung gaya nito yan, ito 50. Mga 6 na sako na ubos yan. Depende naman kasi pagka yung mabilis ka, marami. Pagka medyo mahina ka, kaunti din. So, depende na po sa tao. Depende yan. Galaw nung nagagawa. Yung ganyan po, mahirap po talaga pagbaguhan. Kayo, kung malas-malas, putulin pa dito yung sanayan din lang naman to. Pag sanay ka na, Pwede po kayang masubukan ng pagkukuha. oo. Subukan. Ano na po ako, nag-try naman po ako dati. Pero, nagsumubok naman po ako dati dahil sa lolo ko. Sa Pinlock. Ay, sabi niya, then, para daw, para dulce man daw. Dati daw po. Mhm. May maano daw pong aming Albino? May mga albino dyan na. Sanay. Hindi na sanay. Pag hindi ka sanay, ang hirap na. Mas mahirap nga po. Pag ano. Mahirapan. Pag ano Sanay sana, yan. unti-unti lang. May bulok yan. Pag hindi ka sanay, nako, abutin ka ng siyab-siyab. Pero pagka natuto ka, madali lang. Madali na po. Oo. Ano po kayang tips nyo? Pag ano? Yung tips nyo po para magbukbuk ng Mabilis. maayos. Diving ito, saka yung paguntog, saka yung pagsulog ng piligan. Pero nasusugatan po kayo, hindi? Minsan, pagka kinaantok ako, ito ka, mayroon pa kaunti. Kaya pagka inaantok ka, pahinga ka muna. Mahirap na maputol. Pero nagpapahinga naman po kayo dito Oo. pag ano. Pag nakain, pagka mga launa, saka na. Pero dito po, bale sa mga bunga na to, pinipili na lang. Pinipili na lang po. Oo. Pag May mga bungo. tilad na. Dahil hindi naman to pwede gawin yung bulok. Pinipili. Ito kasi Pero yung mga bulok gawa ng matagal ng na-stack. Alam ba, may isang tao. Kaya medyo nabubulok ka. Pero marami pa din naman na Pero ang supply niya pong ganito, hindi naman po nagtatagal na isang taon ng... Ay, Tambak. pagka maganda yung pagkabilad. Kasi yung iba kasi na nag-stack nito, hindi naman maalam sa pagbilad. Dapat ito, pagka naalisan mo na ng balat, ibilad mo agad. Huwag mong i-stack dyan na sa gilid lang na. Gawa pagka pagka basa pa yan, nabubulok.
Eh, hindi gaya ng nabilad na, yung pag mga 3 araw yung binibilad, ay matagal lang ano yan bago mabulok. Naabot nga yan ng 2 taon. Pero maganda na po ang loob nun. proseso mo. Maganda na po ang nasa loob na Oo. bunga. Ano ba? Matagal pati masira. Pero pagka matagal mo yung bilad, naka-stack muna dyan sa tabi, ay, kaya ito nabubulok. Kaya murang bili nito, gawa na ng may mga bulok. Yung ganyan lang naman ang pag-ano ng pili. Pero minsan po, nalulugi mo kayo sa ganito. Oo, Pag, gawa no, minsan may mga bulok talaga. Hindi mo naman masisili. yung halos pong buong sako. Ay, hindi naman nabubuo yan. May ano din naman. May mga bulok-bulok din naman. Eh, pagka may mga bulok, bibilin mo mura. Hindi gaya ng magandang pagka-proseso. Maganda yung kinalalabasan. Saka matagal nasira yung So yung presyo po ng isang ganito, magkano? ay, libo-libo yan. Nabot yan. Libo na po. Oo. Ngayon, 80 yata ang kilo nito. Mas mahal po dito yung tinilad na. Ay, oo. Libo ya. Yung mga ganito na. Opo. Oo. Libo to. So yung mga bumibili po sa inyo, mga nagluluto na po talaga. Yung mga bumibili po sa inyo, Oo, nagluluto. na po talaga. May mga lubino ang nabili dito. Yung mga taga dyan sa Kamali. Kamali. Kaya ito, tinitilan lang namin to. Tapos, pinipilian ng bulok. Saka namin ibibenta. Pero sulit naman po sa pagod at saka sa Oo, kita. oo. Mayroon din naman konti. Wala dito ganap mo. Ito talaga. Pagka, Ito na po yung nagdala sa Oo. inyo sa ano. maganda din naman ang kita. May naitatabi din kahit papaano. Bukod sa pagkain. Pero ano po kayo mapapayo nyo pag may gustong matutong magganto, magtilad? Ano po kayo mapapayo nyo pag may baguhan na gustong magtilad? Ay, ingat lang. trabaho? Pero pag nasanay ka, maghapon, timing lang. Yung pag, nito, saka yung pag, nitong kamay mong kabila. Timing lang para madali matuto. Pero mas maganda po ang ginagamit ay ganyang klase. So, ito lang, ganito Hindi lang. po yung Hindi ulok na yung ibang, ito lang dapat pantay ito. Para pag, mo dito, hindi mapili. tansyado mo yung pili, ganyan. Hindi mapuputol yung laman. Ito, May sinasabi daw po na pag naputol daw po ang laman ay wala ng bisa. Totoo po ba yun? mura kung bibilin sa amin, mas mura. Mas Oh, mura. binibilin pa din niya. Kaya lang malulugi ka na. Mas mahal pa rin Mas po. mahal yung buo. Mm. Saka yung putol, pwede mo naman yan, gawin ulit ng madaming nagagawa nito. Yung mga... Yung nababalot ba sa Opo, yung sa mga candy-candy. Ganun. Huwag namin. Mahirap din. Pag hindi ka dito sa na. Pero yung mga kasama niyo po, nagtatanggal lang po ng Oo. buto. Ako lang ang Tapos yung asawa ko, doon siya. More than 20 years na kayong Oo. gagawin. Mahigit na yung malilit pa yung mga anak ko. Ngayon, ang mga asawa nung ganito talaga dagan ako. Pero minsan po, tumatama sa inyo yung buto pag ano. Oo. Kasi namamata, minsan na ano. Sa mata minsan, yung mata ko. Yung malilit ba na mga ganito. Masakit din yan pag tumama. Minsan, naglalagay ako ng protection sa mata. Gusto bali, yung mga kasama niyo po dito, kamag-anak nila. Oo, mga kapitbahay ko na dyan lang. Pero kayo lang po lang nagtitilad. Oo, Tinutulungan lang po. tapos yung asawa ko. Yung balat po nito, saan niya din? Kinakain din. Balat po. Oo. Ito pong mismong balat. May balat pa yan. Hmm. Kinakain din. Kaya lang, wala nang yung bunga niya, nalaganin pa. Hmm. Pag naitim na yan, itim na, yung bunga niya, yan, pwede mo na punin. Pero yung buto po, napapakinabangan din. Yung itong... Oo, panggatong yan sa,
dinadala sa Legazpi Oil, yung gilingan ba ng kupras, ginagawang panggatong para maging mantika. Ano po yun, kada oras, halos nakakaubos ko yung isang Hindi, sako. 2 oras. 2 oras ang isang sako. 2 oras. Minsan nga, mga alas 3 pa ng gabi, na ano na ako na, ilaw lang. Pero para hindi maagad. Kasi pagka umaga na ako nito, naagad nila. Hihingi. Bali po, ano oras po kayo nagtatrabaho? Simula hating gabi hanggang Ako mga alas 4 lang, nagpapahinga na. last pagkatapos po, kinabukasan na ulit. Oo, kinabukasan. Ito nga po, ang dami pang ano dun sa... Oo. Diyan, meron pa din sa Ano po yun, ang pagpapadala po sa inyo, mga madami ng sako. Pag dinadala sa inyo yung gano'n. Oo, yung mga isang jeep, dadalhin dito. Tsaka pag harvest, marami na dala dito. Mga dyan lang, pataas yan, madaming pili dyan. Pero ano po kayo masasabi niyo sa ano? Sa mga tao na hindi alam ang pili. Kasi marami po ata hindi nakakaalam. Itong pili, sa amin, malaga ito, gawa ng dito. Anak buhay natin na Bicolano. Dito lang sa Bicol itong meron. No. Ito, importante sa amin, gawa lang dito kami nabubuhay sa pili. May nakapagtapos na po. Meron na rin. Yung 4 kong anak na sa Tomas, Batangas, na doon na rin sila. Nataguyod niyo po dahil dito. Oo, sa pili. Ah. Importante itong pili dito. Kasi po marami pong hindi nakakaalam din. Oo. Meron nga pong puno ng pili sa Laguna pero hindi po. Hindi po alam. ang bisa. Hindi nila alam kung anong proseso o kaya anong klaseng pagkain ang pili. Pero dito po sa inyo madaming puno o yan lang po. ang puno. Kung marami ganun. Lalaki pa nga dyan. Doon sa dulong doon. Kaya lang matataas na. Hindi na po kayo nakakatin. Hindi na. Ito lang, kaya ka ito kung di mababa yan. Ang sunod ko na sunod namin kakausapin ay yung mga nagluluto. Ayog doon. Yes, doon po sa ano. Hanapin mo lagi dyan si Nubino rin ang mga nagyan na nagluluto. Yun nga, doon. Sabi ng tatay niya, yung mga ano daw nila. Nakakamoy na nga eh. Dyan? May nagluluto din po. Ano po ba yung binibenta din po na? Sa aming pagbisita ay natunghayan din namin ang anak ni Kuya Nido na abala sa pagluluto ng pilinat gamit ang isang maliit at tradisyonal na lutuan. Sa bawat paghalo niya sa mainit na kawali, kitang-kita ang kanyang kasanayan, isang kaalamang na ipasa mula sa henerasyon ng kanilang pamilya. Ang usok na bumabalot sa paligid at ang amoy ng nilulutong pili ay nagsasalaysay ng isang tradisyong patuloy na isinasabuhay. Sa likod ng malutong at mamantikang pilinat na tinatangkilik natin, mayroong mga kamay tulad ng kay Kuya Nido. Walang pagod, puno ng dedikasyon at patuloy na nagbibigay buhay sa isang industriyang sumasalamin sa kasaysayan. Ang tibay ng pili ay hindi lamang sumasalamin sa katatagan nito bilang isang produkto, kundi pati na rin sa tiyaga at husay ng mga eksperto sa pagbabalat nito. Tulad ng matigas na balat ng pili, ang kanilang kasanayan sa paggamit ng bolo ay bunga ng taon ng pagsasanay at dedikasyon na nagpapakita ng kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng industriya ng pili. Sa isang tahimik na sulok ng Barangay 1, Poblasyon Kamalig, Albay, isang simpleng tindahan ang bumubuhay sa tradisyong matagal nang umiiral sa Bicol, ang pagbebenta ng mga lutong pilinat. Dito namin nakilala si Ate Catherine, isang 40 anyos na nag-iintay sa bawat araw na may pinapakitang pangarap at pag-asa sa pamamagitan ng kanyang munting hanap buhay. So, gano'n na po kayo katagal nagbebenta dito sa Dito, mga 2008 kami nagsimula dito. Pero dati kasi, nagtitinda kami sa mga palengke lang. Pag market day, halimbawa sa Legazpi.
Tapos dati, ang mga paninda namin, sampalok, pulboron, konserba, mga ganon. Kaya lang sa katagalan na isip na balik ko na lang ulit yung pili nuts. Kasi ito, ang unang nag-aral nito, yung mga lola't lola namin. Kaya yun, naisipan na mag-iba ng ito na lang, nag-pili nuts na lang kami. Pwede niyo po bang may bahagi kung ano yung hindi niyo malilimutang karanasan habang nagbebenta ng pili nuts dito? Dati kasi, ay kahit pala ngayon, hanggang ngayon, nagtitinda kami sa Manila, sa mga trade fair. Ang nakakaano lang minsan doon, yung bibili sila, tapos hingian ka ng sukle, pero wala pa palang bayad. Tapos minsan, madaming nag-free taste, pero walang bumibili. Yun yung mga ano doon. Marami. Oo. Paano po napasok yung pagnenegosyo na ng pili nuts? Yun na nga. Dati naman kasi na gumagawa na yung mga lola't lola namin noon. Kaya lang nahinto lang din. Yung time na yun, medyo mababa lang naman ang presyo ng pili. Hindi gaya ngayon na talagang umaabot ng 1,000 per kilo. Noon medyo mura-mura pa. Kaya, yun nga, nag-shift na lang sa pagpili. Paano po naka-apekto ang pagbenta ng pili nuts sa inyong pang-araw-araw na buhay? Ayun, nakabili kami ng kotse, van. Hindi, syempre, nakapagtapos kaming 4. Yung 3 sa Aquinas, UST ngayon, tapos yung isa sa BU. Yun yung magandang naging epekto sa amin, napagtapos kami. Ano po yung mga hamon mo na hinaharap sa pagbebenta na ito? Yung, madaming ka kompetensya na, tas yung iba mga mura ng mura, lalo yung mga nagbebenta sa bus, ang mumura rin. Pero syempre, yung quality naman. Dito sa amin, medyo mahal, pero talagang mga naman, quality naman. So, pwede Yun po, yung mga, yun yung mga madami nang gumagawa din, mga kompetensya. Hindi gaya noon, na konti lang yung gumagawa ng pili din. so, pwede po ba kayong magkwento tungkol sa kung paano to sumikat sa inyo? Yun nga, tiyaga lang talaga. Tapos kami, trade fair. Tapos naging member kami ng, gaya ng DTI, FBA. Tapos member na kami ng OTOP. Yung mga ganong Tapos naiimbitahan kami sa iba-ibang lugar. Yung nanay ko naimbitahan na yun sa Thailand, Singapore, nakaano na yun doon. Bale po dito po, hindi lang po isang product lang na hindi lang isang klase ng luto. Oo, iba-iba. Ano pong mga klaseng luto yung mga May sesame seed, salted. Ang pili nut na tinaguriang The Majestic Nut of Bicol ay hindi lang isang produkto para sa kanya. Ito'y bahagi ng kanyang buhay, isang pamana ng kanyang pamilya. Sa bawat supot ng pinatamis na pili ng kanyang ibinebenta, hindi lang ito isang simpleng merienda, kundi isang kwento ng pagsisikap, kultura at pagmamahal sa sariling produkto. Pero based po sa pricing nila, sumasakto naman po ba sa inyo? Ay, oo. Or sobra-sobra po? Oo, tama naman po yung pricing ng mga ganun. Yung hindi maka-afford sa malaki, meron namang mga repa. Pero base po sa mga okay naman po kayo. Okay naman lalo pa mga Holy Week. Isa pa pala sa nakakapasikat. Pag may mga artistang pupunta, si Apple de Ab, si Marvin Agustin, si Angel Aquino, mga natano yan dito. Pero may times po ba kayo na nalulugi or Nalulupa. Ay, oo, nung 2020 nag-pandemic. Dapat kasi nun, mag-trade fair sa Manila. Madaming stock talaga na ginawa. Hindi natuloy. Nasira yun, tas bawal nun ng biyahe. Kaya madami kaming nasira noon. ano pong ginawa din sa nasayang na yun? Wala, hindi na kasi yun pwedeng i-recycle Hindi naman i-recycle. Wala na. Tinapon na lang ng Ilang beses po kayo nagluluto sa isang Depende. Pag Holy Week, halos araw-araw. Ngayon, mga 5 times or 4 times. a year? Oo. Kasi pag Holy Week, ang dami talaga ang demand ng pili. Talagang halos nauubos nga yung mga stock namin. Ano po kayong masasabi niya sa mga taong hindi alam yung pili pa? Ang pili kasi madami itong benefits sa Simula niyan sa balat, yung oil niyan, pwede sa buhok, pati yung nuts na yan. Madami din siyang mga health benefits sa katawan natin. Pero sabi na po matastat. Kahanay siya ng mga walnuts, mga ganun. Base po sa kita, sakto lang po sa renta. Oo, okay naman. Bawi naman. Ano pong masasabi niyo sa mga taong gustong makatikim ng pili? Ay, pumunta lang kayo dito. May free taste ako. Hindi, para mamasyal sila sa Bicol. Try nilang lasahan yung pili nuts. Kasi tarang dito lang talaga tumaano sa Bicol pag pumunta sila dito na masyal. Isang produktong mayaman sa sustansya, kasaysayan at potensyal. Ngunit ang kinabukasan nito ay nakasalalay sa pagpapahalaga natin mismo rito. So kung pag-uusapan po natin
ang about sa industriya ng pili. Kung tatanungin po natin about sa kahalagahan ng industriya ng pili dito sa Albay, napakalaki pong role ng industriya ng pili dito sa Albay Province. Unang-una po, kung pag-uusapan natin about livelihood generation. So, karamihan po ng Albayano na based on our research conducted on agro-socio-economic, makikita po natin ang population ng pili industry dito sa Albay ay napakalawak. Kung bibigyan ko po kayo ng statistics, kung pag-uusapan po natin ang Albay Province as of December 2024, we have a total number of pili trees around 140,652. Nandun na po ang mga bearing trees natin na around 74,138 and non-bearing trees na 66,514. Kung bibigyan po natin ng pansin ang industriyang ito, pwede po itong makapagbigay ng around 4,448.84 metric tons na pwedeng i-contribute po sa ekonomiya ng Albay. So makikita po natin ang mga pili trees ay nakatanim po sa 18 municipalities ng Albay. Nandiyan po ang Tabaco, Tiwi, Malinaw, Bakakay, Santo Domingo, to name a few. Yan po ang 18 municipalities na mayroong malawak na taniman ng pili. So, kung pag-uusapan po natin kung gaano kahalaga nga ito po ay mabibigay po ng figure around 60 to 70% ng economic development para sa Albay para mag-contribute po sa local economy ng probinsya ng Albay. Mayroon po kami tinatawag na land use index kung saan yung mga possible potential areas na pwede pa nating pagtaniman. Ang ating pili trees ngayon, ang nire-recommend natin na plant spacing na pagtatanim is 10 by 10. So in between po nito, para ma-maximize, we need to diversify. So ang unang pinopromote po natin is intercropping. Papasok dyan po, pwede tayong magtanim ng vegetables or other fruit trees na habang hindi pa po namumulaklak or namumunga ang ating main crop na pili tree, mayroon na pong pagkakitaan ang ating mga farmers. Nandyan po ang aming promotion ng organic farming. Pag sinabi nating pili, pinopromote po natin to sa export market as organically grown. Kung pag-uusapan po naman natin ang pili nut processing, the High Value Crops Development Program, doon po talaga nakafocus ang pagbibigay ng intervention sa ating mga farmers, farmer co-ops, and association para mas lalong lumaki ang industriya ng pili dito sa Albay. Pinapakilala po natin to sa mga local association natin para mabigay sa kanila ano ba ang hinihingi ng export market. So direct market po tayo. With regards naman sa local market, hindi namin po yun pinapabayaan kasi po may mga local processor po tayo dito sa Bicol. Para ma-develop po ang industriya ng pili, nandyan po ang government agencies with regards on crafting agricultural policies. Pinag-uusapan na po natin kasi ang export, marami na po tayong standards na sinusunod. So dapat po may polisiya to protect the industry, to protect the farmers, and to protect the buyer and the seller as a whole po. Mayroon po kaming mga challenges na kinakaharap sa pili industry. Unang-una po dito, parang tinatawag namin ang Bicolana is typhoon friendly na. Halos ang buong taon, 4 or 6 na bagyo ang bumibisita sa Bicol region. Pag nalalamog po ang pili natin, the following season, makikita nyo, 30 to 40% increase. So, parang nandun na sa natural standard ng pili na pag nalamog ang pili po, the following season, maganda po ang production niya. So, the effect, may advantage or para may magandang resulta pag bumibisa rin bagyo sa amin. Pagdating naman po sa, pinakabunga nito, na marami pong potential as food. Nandiyan na po ang pili candies, lahat na po. Yung mulido, yung glazed pili, lahat ng pasalubong. Pinapakilala na namin po ng Bicolano or the pili industry na ang pili is organically grown. Actually, tama po yon. Kasi kung makikita nyo po sa baseline data namin, 70% ng aming population or ng mga old or bearing trees natin, makikita natin sa bundok. So, iyan po hindi tinanim. Wala pong nag-cultivate yan, kusang tumubo yan sa forest area ng Bicol, sa mga bulubundukin, na wala pong maintenance. So, talagang, kung tatanungin tayo, organically grown ba ang pili po? Yes po. Wala pong ginawa yan ng pag-aabuno, walang fertilizer, wala pong ini-spray yung mga chemicals just to maintain the pili tree itself. Then, ang kinaganda po nito, na kahit nga po bagyuhin ang Bicol, may kita nyo po ang pinaka-oldest tree natin, kung hindi po nagkakamali, nagkaroon po kasi kami ng parang
ginalugan po natin ang ating mga kabundukan, may nakita po kami sa Kamalig Albay na 200 years old na pili as hanggang sa ngayon po namumunga pa rin. Kaya po ang pili po is parang po pang lifetime na pag nag-engage po tayo dito habang buhay and mga susunod generation magkikinabang po nito. Yung nuts niya, ang dami palang gamit. Kaya nga po, sabi ko, ang export ng nuts ngayon na mamayagpag. Kasi health-wise, nakita ng ating health conscious na ang dami palang pwedeng idulot ng pagkain ng nuts, ng pili sa kanilang katawan. Sa pag-aaral ng mga nutrisyon ng pili nuts, almonds, cashews at pistachios, makikita natin na bawat isa ay may kahalagahan sa ating kalusugan. Ang almonds ang may pinakamuhusay para sa balansing nutrisyon, puno ng protina, fiber at vitamin E. Ang pili nuts, bagamat mataas sa kalorya, ay mayaman sa malusog na taba at mahalagang mineral tulad ng magnesium at potassium. Ang pistachios at cashews naman ay may mababang kalorya at may magandang halaga ng protina at mga mineral. Sa huli, ang pinakamahusay na hakbang ay ang pagsama ng iba't ibang bani sa ating dieta upang makuha ang pinakamataas na benepisyo mula sa bawat isa. Ang R&D component po ang Research and Development Extension, andun po ang tulong ng DA. Ang unang-una pong pinopokus namin yung varietal improvement. Kasi nating varieties, elite po to, talagang selected po namin to. Pero kung makikita niyo po, mayroon na po kaming bagong latest na brochure na nilabas. Andito na po lahat ng pili varieties natin. Yung information, gano'ng kalaki ang size ng kernel. Lahat po ng information, nandito na po sa aming bagong brochure na nilabas. Ngayon pa lang pong 2025. Nagawa po namin ito last year. Then ngayon pa lang po pinamamagi po natin. Andito po lahat. Then regarding sa post-harvest, may mga R&D component, then product innovation. Lahat po ito ang tulong para po yung potential talaga ng pili industry, mapalawak natin, then maka-attract po tayo ng more foreign investor na maglagay or tumaya dito sa industriya. Ang pili industry po nangangailangan ng malaking kapital. So ngayon po, pinag-aaralan natin paano po ma-link or ma-access ng ating mga pili farmers ang credit facility para matulungan po sila mabigyan ng additional capital and paano po sila yung pinatawag natin na magkaroon ng training on financial literacy para po yung industriya talaga mag-boost po, lalong-lalo na po natin yung nasa grassroots level natin ng mga pili farmers. So yun po ang kabuuan na nakita natin ng potential ng pili, hindi po pang local, ngayon po na-open na po natin ang export market. Maraming salamat. May pag-asa sa hinaharap. Ngunit sapat ba ito? Makakamit ba ng pili nut ang tamang pagkilala sa agrikultura ng Pilipinas? Ang pili nut ay hindi lang isang produkto. Ito ay ating pamana, ating kabuhayan at ating kinabukasan. Ngunit ang tanong, pipiliin ba natin itong pahalagahan? Panahon na upang linangin hindi lang ang puno ng pili, kundi pati ang kamalayan ng bawat Pilipino. Pili para sa Pilipino, dahil ang pinakamaganda sa ating bayan ay para rin sa atin. Huwag hayaang ito'y maiwan sa sariling lupa, dapat mahalin. Pili para sa ating lahi, atin. Pili para sa mga Pilipino, kayamanang likas, ipagmalaki ito. Huwag sanang dayuhan lang ang makinabang, dapat sa atin